Bagamat tila hindi pa tuloy ang nakakabangon ng Zamboanga City, matapos maganap ang kaguluhan doon, tuloy pa rin ang pagbibigay tulong ng pamahalaan sa mga biktima ng digmaan. Maging ang mga private personalities at organizations nakiisa na rin. Para sa detalye, may report si Zam Ramirez. 10,000 tahanan ang nilamon ng apoy sa kasagsagan ng bakbakan sa pagitan ng mga tropa ng militar at ang puwersa ng Moro National Liberation Front Miswari Faction. Mahigit sa kalahati ng populasyon ng syudad ay naapektuhan. Makalipas naman ng ilang linggo, inanunsyo ng pamahalaan na tapos na ang bakbakan. Maaaring tapos na ang gulo ngunit hindi pa rin natatapos ang krisis dahil sa laki ng pinsalang iniwan ng standoff. Libo-libong pamilya pa din ang di makabalik sa normal na pamumuhay dahil sa mga nasirang tahanan. Ngunit para sa pamahalaan, partikular na sa Department of Social Welfare and Development at sa lokal na pamahalaan ng Zamboanga, walang problema na hindi malalampasan. Kamakailan lamang ay nagpulong-pulong sina DSWD Secretary Dinky Soliman, Zamboanga City Mayor Maria Isabel Climaco Salazar, kasama ang iba pang opisyales ng lokal na pamahalaan upang talakayin ang permanent at temporary relocation ng mga pamilyang naapektuhan ng standoff. Tinatayang aabot sa 220 pamilya ang maaaring tumira sa ginagawang temporary shelter sa Sanay. Inaasahang magbubukas naman ito bago matapos ang linggo. 3.89 billion pesos ang inilaan ng administrasyon para sa rehabilitasyon ng Zamboanga. 2.9 billion pesos dito ay gagamitin para sa housing. Maraming people's organizations at mga individual na din ang tumutulong upang makabangon ang Zamboanga. Isa na dito si Apple the App, isang Phil-Am rapper at record producer. Ngayong nalalapit na ang Pasko, magandang regalo para sa mga pamilyang naapektuhan sa standoff ang pagkakataon na makapagsimula silang muli. Nag-uulat para sa Telebisyon ng Bayan, Sam Ramirez.